an actor, model who we've seen in the movies Felix Manalo, That Thing Called Tangana, The Last 5 Years, and more. A big hand, and let's all welcome Martin Escudero. How about a hand, everybody? There you have it. There you have it. Martin Escudero, please grab a microphone and say hello to all our friends. Magandang hapon po sa inyong lahat at magpapasalamat po ako sa suporta na binigay ninyo ngayong hapon. Mainit na suporta para po sa pelikulang Mananambal at lahat po tayo excited at marami tayong aabangan ngayong hapon po. Salamat po. Please welcome E.A. Guzman. Please get the mic, E.A. Magandang hapon po sa lahat ng mga press people na nandito ngayon. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay para sa aming pelikulang Ang Mananambal. Please welcome Jared Gonzalez. Please grab a microphone. Hello, good afternoon po sa lahat and thank you for coming. And excited na po kami na mapanood nyo itong pinaghirapan namin pelikula. Of course, thank you to Ms. Karen or to BC Productions and sa inyong lahat and to Direct Adolf. Yeah. And a round of applause to Kelvin Miranda. Hello Kelvin, please get a microphone at batiin natin ang mga kaibigan natin ngayong hapon. Magandang araw sa inyo lahat. Salamat sa pagkakataon na inilaan nyo para makasama kami ngayon. At mapag-usapan ang tungkol sa pelikulang Mananambal. Have a great day to all. Thank you very much. So much more. Please welcome the Prime Jam, Bianca Umali. Bianca? Magandang hapon po sa inyong lahat, sa aming mga kaibigan na press at sa Viva, sa BC Entertainment, sa GMA Sparkle. Maraming salamat po for having us. Thank you for being here also. And thank you for celebrating our film with us. Naway magustuhan po ninyo ang aming pelikula na Ang Mananambal. Salamat po. Thank you very much! Siyempre, hindi mabubuo ang pelikulang Mananambal kung wala ang captain of the ship. Of course, we have a writer, producer, and director whose projects are indeed a must-watch. Some of these include Adela and Haru, which won Best Film, Best Achievement in Cinematography and Visual Effects, and Best Screenplay at the Youth Critics Circle. Kalayaan, which also bagged the Netback Network for the promotion of Asian Cinema Award at the Warsaw International Film Festival. Sinag, which won Best Director and Best Picture at the Sinag Maynila Film Festival, as well as Mater Dolorosa, Porno, Alamat ni China Doll, and more. Let us all welcome Direk Adolfo Alex Jr. Hello, Direk. A few words for everyone po muna. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagdalo nyo ngayong hapon. Okay, I think we will proceed on first to our Q&A before we watch the official trailer. So are you guys ready, Direk? Ready na po ba tayo mag-answer ng questions to our stars? Ready na kayo? Game na sila. Game na po sila. Our first question will be from June Lanin of Abante. Yes, hi Direk! Good afternoon. Marami nagsasabi na it's so exciting na mapanood ang Mananambal. Tapos ang ganda pa kasi Viva's releasing the movie, di ba? So, yan, Bianca, I'm sure naririnig nyo sila Kelvin, si EA, si Martin, and even si Jerry, no? Yan, naririnig nyo yung positive feedback about the trailer. So, gaano kayo ka-excited na finally ipapalabas yung Mananambal? Very excited of course kasi naalala ko nung sinunod namin itong film na to. Napakasaya lang. Enjoy lang talaga. Sayang kasama nitong
cast na to and with Direk Adolf. Nag-guide niya kami talaga na maayos. And of course, yung makasama yung nag-isang superstar, yun na talaga yung bonus nun. Kaya excited na kami na mapanood nyo to soon. Ako, alam ko, lahat kami excited dito dahil bukod sa pelikula namin to, kasama namin ng nag-iisang superstar at na-handle kami ng tama ng aming direktor sa bawat eksena. At ako, proud ako na mapapanood kong sarili ko ulit sa isang pelikula na nagkataon lang din na ngayon lang din kami uli nagkatrabaho ng mga kapatid ko at isang pelikula pa. Kaya para sa akin, so napaganda namin ito ng gusto. Unang-una, masaya ako dahil natapos na naman yung pelikula kasi sa totoo lang, ang dami talagang binagdaanan ng journey ng mananambal. Sobra. As in, unexpected. Pero masaya ako kasi naraos namin, natapos namin ng maayos, walang nasaktan, walang napahamak, o kahit na anumang negatibong pangyayari, wala nangyayari dito sa pelikula na to. And excited ako sa part na sa muling pagbabalik ni Ate Guy. And kami magkasama-sama sa pelikula na to para ipakita ang tunay na ibig sabihin kung ano ba talaga yung mananambal. Kung masama ba talaga siya or mabuti. So, yun. For me, finally, na papalabas na itong mananambal, gaya na nga sinabi nila, maraming pinagdaanan itong pelikula namin. And syempre, with the direction of Direk Adolf, inatapos namin yung pelikula. And gusto natin namin ibalik dun sa producer namin, si Miss Karen. Syempre, yung tiwala na ibinigay niya sa amin. And syempre, kay Miss Nora Honor, sa ating superstar, alam ko na maraming nakamiss sa kanya sa big screen. Kaya, as a fan, namimiss ko na rin siyang mapanood. So, we're very, very excited na mapapanood nyo na yung Mananambal on February 19. Thank you. Yeah. Abangan po ninyo ang Mananambal, showing in cinemas nationwide, February 19 na po. Maraming salamat. Yeah. Thank you. And for our next question, we have Jeff Fernando of Daily Tribune. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. First question is para kay Direk Adolf. First question is, tailor-made pa para kay Ate Guy itong Mananambal, and pwede naman idugtong na rin na paano nag-adjust considering nga yun, hindi naman secret yung health condition ni Ate Guy. So yung filming nito is paano in-adjust for her? Actually po kasi, dumating din lang po sa akin as a blessing, hindi po sa akin nag-originate yung material. Nilapitan lang po ako nila Miss Karen during that time. So, I came in to write a new material. And alam ko naman po na si Ate Guy yung kasama din sa cast. So, nakawork ko na po kasi siya, I think this is our 4th film together. So medyo alam ko na po yung condition ni Ate Guy kung paano rin itrato yung sitwasyon kung paano po siya, paano kami mag-work together along with the cast. So hindi naman po in-adjust yung script or yung kwento para sa kanya, pero aware lang po kami na ito yung realidad ng material. So si Ate Guy po kasi yung artista na hindi naman niya i-impose sa inyo yung kung ano yung meron siyang karamdaman or something, wala po sa kanya yun. Kasi kahit sa set namin, nakita niyo mamaya sa trailer, nandun siya sa falls. I mean, she knows the job very well and she knows what she needs to do for a project. And nung binasa niya po yung script, alam niya po yung mga gagawin niya. So, lagi lang niya po sinasabi na alalayan siya because syempre, hindi na po siya bata. Pero when it comes to doing all those things, pag napanood niyo yung pelikula, I think hindi naman nababawasan yung kapasidad niya as an actress. Okay, my next and last question is for Bianca. Okay, nabanggit mo kanina na parang masterclass ang makasama si Ate Guy sa pelikulang ito. Can you tell us stories na hindi mo makalimutan na a scene, nakasama siya, may sinabi pa siya sa'yo na lagi mong dadalhin? May kwento ka bang gano'n? Siguro po, isa sa mga 2 memorable moments po ang masasabi ko po sa inyo. Una po ay yung pinakaunang beses na kami po ay pinatawag at nakumpleto po kami nakasama siya. We had a meeting together with Direk Adolf para po pag-usapan yung script po.
Tapos po, dumating po si Ate Guy. And actually, that moment, we weren't sure if she was going to arrive because nga po, Ate Guy is in a very sensitive condition. Kaya po, nung pag-usap po na yun, in my head, somehow I was wishing and hoping na mamimit ko kaya siya ngayong araw. Pero kung hindi, ayos lang din. Pero kung oo, it would be wonderful. Kasi naririnig ko lang po yung mga storya niya, po sa mga, sa lola ko po, sa mga tita ko po na talagang naging fans po niya, mga pelikula niya. And then po dumating siya nung araw na yun. At pagdating po niya, para pong slow-mo po sa paningin ko. Pagpasok po niya, si Miss Nora Honor is such a lovable, and Miss Nora is very tiny and huggable, and meron po siyang ganong pakiramdam. She has this magic na kahit kung malayo ka sa kanya, gustong-gusto mo siyang yakapin. At yun yung pinakaunang beses na nakita ko yung mga mata niya. Nung nasilayan ko yung kinang ng mata niya, alam ko na kapag na-ka-eksena ko siya, alam ko na yun yung tatandaan ko na gusto ko rin ma-achieve. Isa sa mga gusto kong ma-achieve sa pag-arte ko, kapag po ako ay nakarating din, kung pagpapalaran po ako na tumagal sa industriyang ito na ginagawa ang mahal ko. Nakapagpa-picture po ako sa kanya nun, and isa po yun sa mga, bihira po ako ma-starstruck, pero isa po yun sa mga moments na talagang slow-mo at parang tumigil yung mundo, uminit yung mukha ko na nakatabi ko siya, nag-picture kami sa sofa, tapos ang selfie ko pa yung 0.5 na may flash. Sabi ko, Ate Guy, pwede po bang pa-picture? Ipapakita ko po ito sa lola ko kasi tuwang-tuwa po siyang nalaman na may pelikula po tayo. Yun po yung una. And yung second was yung final scene namin together in the movie. I was very nervous doing that scene, and it was one of those days na kaming dalawa lang po kasi yung magkasama nun on set together with Direk Adolf. Nasa gitna po kami ng bundok, may falls. It was not the very comfortable situation to be in, pero being there with her and seeing her acting as if she's as young as she used to be, it was magical. And yun po yung sinasabi ko na it was a masterclass because I dream to be like that. No matter how cruel this world is, you hold on to what you love doing and you do it to inspire people and to be kinder to the people around you. Okay, thank you very much and good luck sa pelikula. Salamat po. Thank you. Up next, we have Charlie Pagulong of Philippine Star. Hello. One question lang for everyone. So, ano yung na-learn na lesson in terms of acting? Ang natutunan niyo from acting? Ako kasi nakatrabaho ko na si Nanay sa isang teleserye. And nakatrabaho ko na rin siya before sa isang pelikula. Kahit saglit lang, pero talagang yung siguro yung tatataka sa eksena, tatataka sa co-actor mo, tatataka sa ka-eksena mo, yung give and take, yung pag-moment mo hindi ka sasapawan, alam mo yun, pag-moment niya, isi-share niya sa'yo. Ganon. Kahit hindi niya sabihin yun, pinaparamdam niya sa co-actor niya. At naramdaman ko yun nung mga naka-eksena ko siya, nakatrabaho ko siya. So, for me, yun. Kailangan makapag-share ka din sa co-actor mo, hindi mo siya sasapawan. Yun. Ang natutunan ko kay Miss Nora is yung sobrang relax niya pag nagtatrabaho siya. Parang alam niya yung ginagawa niya. Hindi siya nagpapadala sa kung ano man yung meron sa paligid. And yung mata niya kasi, kahit wala kayo sa eksena, parang sabi nga niya hindi kumikinang. Totoong kumikinang talaga yung mata niya. Which is, yun yung kumukuha ng connection sa inyo pag magka-eksena kayo. So, titignan mo lang siya, affected ka na. So, napakadaling makarelate sa pakiramdam na nararamdaman niya kasi nga, nagtatranscend sa mata niya. Hindi ko alam kung paano niya yung ginagawa. So, habang magka-eksena kami or sa mga ibang eksena niya, pinapanood ko siya sa monitor, kung ano ba yung tumatakbo sa isip niya. So, hindi ko rin alam kung ano yun, pero
sobrang sarap niya panoorin habang nagtatrabaho kasi parang alam na alam niya yung ginagawa niya and parang pa rin siyang bata. Totoo yun. Na parang kahit despite sa nangyayari o sa kalagayan niya, ibibigay niya pa rin yung best of best niya para doon sa kailangan niya doon. So, feeling ko makakatulong yun sa younger generation like us. Parang hindi mo kailangan magpadala sa circumstances na nangyayari. So, relax lang, alamin mo yung trabaho mo, and maniwala ka lang. Yun yung nakita ko sa kanya. So, yun yung natutunan ko sa konting panahon. Yeah. Isang bagay lang na nagustuhan ko o natuklasan o natutunan dahil kapag si Ate Guy naman ang ka-eksena mo, alam naman natin na sobrang galing niya, hindi mo na kailangang i-effort, i-pressure o pilitin yung pag-arte mo kasi kapag alam mo naman, tingin pa lang ni Miss Nora, buong pagkatao mo, mararamdaman na eh. Kaya hindi mo kailangan kontrahin yun, isuko mo lang, ibigay mo kasi pag naramdaman mo, kusa ka na rin aarte. Hindi magiging OA. Makikita naman yun na nararamdaman niya talaga si Miss Nora kasi tama yung reaksyon, yung emosyon na ginagawa niya. At yun yung parang moment na i-cherish mo hanggang pagtanda mo yung ganung pangyayari. Hindi ko yung makakalimutan. At pinagpapasalamat ko rin yun sa ating direktor, sa aming producer na kami yung napili rito at parang once in a lifetime lang siya. Kaya kailangan kunin mo yung moment. Yun lang. Ako naman po, it was my third time na kasi na maka-work si Nanay Guy. And napaka-interesting ng question ako kung ano natutunan niyo sa kanya. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin talaga ako kung paano no? Magic. So, tingin ko si Nanay Guy na talaga yun. And doon ka matututo na professionalism na lang niya, the way she treated the whole production, yung cast, lahat na artista, from mababa to hanggang mataas, same si Nanay Guy. Ganun niya itato kahit na superstar siya. So kaya siya tinawag ng superstar. So, yun. Ako po, the level of kung paano po siya magtiwala sa mga katrabaho niya. Regardless kung ano po ang posisyon. Isa po kasi yun sa mga learnings ko as one of the new generation of actors po dito sa industriya. Kung gaano po kahalaga ang healthy and collaborative working environment. At isa po yun sa mga nakita ko kay Ate Guy. Nakita ko po yung faith na meron siya. Yung tiwala na meron siya sa mga katrabaho niya, sa kanyang direktor, especially kay Direk Adolf. Nakita ko kung paano din siya nagtiwala sa akin at ipinagpapasalamat ko po yun. Kung paano rin siya nagtiwala kay EA, kay Kelvin, kay Martin at kay Jeric. No matter how much of a veteran she already is, she made us feel that she is with us on set, that she is our co-actor, and we have so much respect for her. It's an honor to experience that.